Hospital ako din. 2 months. 2 months. Then, balik na naman sa hospital. Kinukuhaan ng dugo ng alaga ko, pero ang dami. Naghanap ako saan kuha ng dugo kasi hindi lumalabas ang dugo. 8 inject na siya. Pang 8, saka na ano na yung dugo. Naghanap-hanap kung saan. Dami. Wala na, maliit kasi siya pumayat. Tapos yung tiyan niya lumalaki. Ngayon na, lumalabas na ang hangin. Hapon, 3 days na hindi lumalabas yung hangin. Ngayon, hirap. Ang hirap ng alaga. Alam nyo guys, good news, bad news. Good news kasi yung alaga, yung mga anak ko is nag-aaral ng matino. Hindi sila nagpabaya sa sarili nila. Nagsikap din sila sa pag-aaral nila para sa future. Ang bad news po guys, kahapon yung alaga ko sa Saudi, yung lalaki is namatay siya kahapon ng alas 4 sa madalang araw. Basta dito ako sa ospital, naantok ko. Ayan, kung namatay siya kahapon guys, iba talaga ang mga Muslim guys, kasi pag namatay sila hindi umabot 24 hours, living diretso yan. Hindi na pag namatay sa ospital, hindi na yan iuwi sa bahay, diretso na yan, ibalot diretso. Yung mga pamilya na lang pumunta dito sa ospital, yun na lang, tapos diretso na lang ng living. Pag doon naman sa bahay mamatay, ang doktor pumunta, i-autopsy pa nila, i-checking pa nila lahat, tapos pumunta din ng police, tapos yun, pagkatapos ng walang problema, ibalot na nila yan, diretso living. Hindi kagaya sa atin guys, mga Pinoy, yung mga Kristiyano, patulogin pa natin sa bahay natin, ganun. Kaya hirap. So ganun talaga ang buhay ng tao. Weather, maliit man ang taon, maliit man, matanda man, mabata man, walang pinipili, kamatayan. Ayan po guys, so yung alaga ko, dati pagdating ko dito every month po pumunta ng hospital. Tapos yung nag-change yung pagkain niya, 5 months siya pumunta sa hospital. Ang problema niya is yung ihi. Tapos pagkatapos ng 5 months pumunta siya dito. After 2 months na naman ngayon, ayan po, lumalaki ang tiyan niya. Bumalik naman kami dito ngayon. Hirap talaga pag ay, kinaukala.